Anong nakita niyo po sa ospital? Wala po kami nakita doon na anak namin eh. Saan niyo na po inabutan si Inabutan na Kenneth? namin sa Tracy na po eh. Sa Punira. So wala na sa Puniraria. ospital. Tapos ang masakit po, pagpunta namin sa Puniraria, parang ganun lang na, parang parang hindi naman nalagaan yung bata. Hubad pa. Makita mo yung anak ko nakahubad. Tapos, Makikita namin yung mga ngipin ano, niya. ipin niya na yung ngipin niya na pinarot kinayat kanal niya. namin na 3, natanggal lahat. Nawala po yung mga ngipin niya. Dito Yung pinaayos namin ma'am. Kasi bawal nga sa school niya yung pangit ang ipin or sabi nito may sira. Pinarot kanal namin yon bago siya mag-aaral. Nangutang lang kami pang root canal niya. Diyan sa card na yan, yung mga makautang ka ng 20,000, mga ganyan. Ang gastos po namin ma'am, bali 3 po yung ano na yun. Gumastos po kami ng 51,000 para lang sa root canal. Para lang makapag-aral diyan po siya sa school niya. Tapos yung ngipin ho, wala na. Dito parte ko sa root canal na nabungi na. Baka sinuntok o hindi po namin alam ma'am. Kasi Kasi maano daw dito eh. Yung sabi ng puneraria, may parang ano talaga. Tapos yung dito. Dito. Yung mga kuko. Yung kuko niya inipit ng plies. Inipit ng plies. Tapos yung... Ba't ano hong itsura nung mga kuko niya? Umangat eh. Hindi ko alam eh kasi hindi pinapalapit sa amin. Hindi ko nga mahawakan yan ng personal kasi nung bawal eh kasi autopsy daw eh. Tapos yung masila na parte ng anak ko, nilagyan daw ng sili. Yun nga po. Sa lahat ng ano namin isa pa yung talagang hindi ko makayanan yung sili nilagay sa ng ari ng anak ko sa kapwit. Doon po ako talagang hindi na kami nakatulog pag-iisip bakit nagawa ng ibang tao yung... Anong klase naman ginawa nila? Buti pa, yung anak mo, makita mo ganun. Parang, talo pa ikaw na pinatay. Kinukubutan mo yan dito sa bahay. Halos hindi mo padapuan ng namok. Tapos ganun. Buti pa pinatay na ako, ma'am. Bilang nanay. Sakit. Pakikwento nyo nga ho anong nangyari. Paano po nauwi sa ganito si Kenneth Onet? Wala po kaming kaalam-alam, madam, na mangyayari po sa anak namin yon. Sapagkat nung araw na nagpaalam siya, nung madaling araw, 3:30 in the morning po, ang sabi lang niya ay mayroon team building o outing sila ng classmate niya. Dahil siguro akala namin malayo, kaya nagpaalam siya ng 3:30, alis na siya. Magkikita raw po sila dyan sa may CM Plaza sa Dasmariñas, Cavite. Tapos ho, ano nang sunod nyo na nalaman ho? Sabi ko, bakit umalis ka na hindi ka nagpaalam sa amin na dapat, usually kasi pag nag-outing yan siya, 2 days before, nagpapaalam na po siya. Ngayon, sa labas na siya, nagpapaalam, nasa labas na, nakalabas na siya talaga. Paano nyo ho nasabihan? Sa cellphone? Nag-text. Nag-text. Siyempre, inaanap ko siya. Ganito, mini-school ko. Sabi niya na mag-outing daw sila, swimming. Sabi ko sa kanya na, sino mga kasama mo? Sabi niya, ang pangalan daw, Zedric. Sabi ko, anong apelido niya? Hindi talaga siya nagsasabi. So, pag sabi ko, paano namin malalaman kung may sa'yo, kung may sa'yo na hindi namin mangyari sa'yo. Sabi naman niya na, hayaan mo na malaki na ako at hindi ako maglilikot. Sabi, swimming lang naman ang pupuntahan ko. Sabi niya. Sabi ko, sige, pagdating mo doon, magpicture siya kung sino kasama, kung saang place. Kasi yun ang ginagawa talaga niya. Pero, nung nung time na yun, hindi niya ginawa. Kailan ho kayo nagsimulang mag-alala? Around 5 o'clock in the afternoon po. Kasi ako ang may hawak ng cellphone. Siya, 5 o'clock. Pero sige ako miss call. Pero ang patay na yung cellphone. Umaga pa lang. Pero siyempre hindi naman ako kaya nag-swimming lang naman eh.
Tapos hindi na ako iisip kasi ang nasa isip ko, lubat. Nalobat. Nalobat yung ano. Kasi hindi nyo na matawagan. Oo. After nyo tinanong, ba't ka umalis na hindi nagpaalam, sabi nyo. After nun, wala na ho kayong communication. Sabi naman niya na babalik daw siya around 6 to 7. Sabi ko naman kay misis ko, sabi ko, dapat nagpaalam para mabigyan ko ng allowance. Kasi tulog po ako eh. Eh ngayon, alis siya, wala siyang allowance. Kawawa naman siya. Kayo po, hindi ho kayo kinutuban na baka may mangyari? Kinutuban po Ito. ako. Around 6 in the evening na po yon. So, hindi naman ho kayo nagkulang sa paalala sa kanya kasi may mga ganyan po kayong naiisip na wag naman sana mangyari. Wala po kami patid na pagpapaalala sa kanya bilang mga magulang. Siyempre alam po namin yon. At saka yung pagpasok niya sa fraternity, ay ayaw na ayaw ko po yun. Sinabihan niyo po ba siya? Opo. Paano niyo ho sinabi sa kanya? Una, sabi ko, ayaw ko naman manira sa school niya, pero sabi ko, marami na yung mga haka-haka. Net, dyan sa school na yan, sabi ko. Mag-ingat ka kasi baka mamaya pati ikaw, maguyo ka dyan. Mapasama ka sa mga hindi magandang, mga influence, bad influence sa mga sabi natin, mga ganggang o fraternity. Sinabi niyo ho ba, wag kang sasali sa fraternity? Sinabi ko po, ang promise niya sa akin, hindi raw po siya sasali. Kaya meron akong version kung bakit siya sumali. Ano ho yung version Ayan, niyo? ito na po. Ang nakikita ko, ang pagkakaalam ko yan, bilang ama, bakit siya sumali yan? Parang mayroong tinatawag na, para sa akin, intimidation na, parang may pananakot. Na kapag hindi ka sasali, ay parang alam niyo naman ganun, ma'am. Na Pag-iinitan ka, pag-iinitan mga ka, ganun, oo. maring bububugin kita sa labas. So, puwersahan Parang- po. Sa tingin niyo, punersa ho siyang sumali, Parang ganun po. Kasi yung anak ko po, so hindi naman sa madali siya makumbinsi. Kayo po, ano hong mga sinasabi niyo sa kanya? Kasi ramdam talaga namin na tinakot siya dahil nga nung Sabado, every 15 minutes, dito lang siya, every 15 minutes, ihi siya ng ihi. Night before. Talaga po? Night before. Ito naman, nagsabi niya, ipadoktor na natin bukas. Baka magkaroon ng sikidi ba yun? Ihi ng ihi? Ano yun? Every 15 minutes, madam. Ano yun, ninenervyos? O Yun na nga po yung ang ano ko doon is parang tense siya. Tense Na siya. nininervyos na nag-iisip siya ng kung ano-ano na hindi naman niya sinasabi sa amin. tapos ano sabi ho niya? Ba't siya ihi ng ihi? Sabi niya, ang sagot lang niya, inom daw siya inom ng tubig. Kasi nandyan lang. Tapos sabi ko na, bakit yung mukha mo, yung mukha mo, parang ang lungkot. Tapos sabi, parang namumutla na, parang iba. Sabi ko, May iba ho talaga sa kanya. Oo, sabi ko, bakit gano'n na natutulog ka naman sa gabi? Bakit gano'n? Tapos, parang iba talaga ang mukha niya. Tapos, ito naman sabi na, dahil yan sa kakainom ng papacheck kami bukas para maagapan. Baka may na siya. Baka may sakit ka na sa Oo, alam kidney, mo. sabi ko. Alam mo, ma'am, pag nagsabi siya sa amin na tinakot siya, tinakot siya na may na tense siya, na bubupugin siya pag hindi siya nasali. Yung daspat, ma'am, iuwi ko siya sa Pangasinan at i-drop ko siya sa school. Dahil hindi bali na hindi magkatapos sa pag-aaral yung anak ko ba sa buhay. Di ba? Hindi na nina-open sa amin. Ang pagkakala, may tindahan kami. Sari-sari store. Dahil nga, protektado kami bilang magulang na hindi siya magkasakit ng kidney kasi nakikita natin ngayon baka mga bata pa na ron. Sinara namin dahil lang sa kanya. Dahil ayaw niyo hong kumain siya ng kumain ng mga noodles, mga kanton, soft Oo. drinks. Kasi kuha lang siya ng kuha dyan. Kasi yun ang namin. So iningatan niyo ho siya talaga. Sinara niyo yung sari-sari store niyo totoo, dahil madam. gusto niyo maprotektahan yung Pati yung mga kalusugan cold niya. cuts dyan sa wala na. Dati, kumpleto ako ng cold cuts. Kasi pambata nga yung mga ibigit, madaling malutuin. Tinanggal namin wala yan. Na yung mga cold cuts sa namin para hindi siya makakain. Ngayon, pinagluluto ko siya ng 3 putahe, kapalit ng mga cold cuts. Lagi mayroong adobo, mayroong may sauce, tapos yung mga pork chop na may nakababad na. Kung gusto niya ng pork chop,
Mag-ano na lang kami, ganon. Kapalito ng mga favorite niya ng mga cold cuts. Ganun nyo ho siya inalagaan. Opo. Ganun nyo ho siya iningatan bilang mga magulang. Pati yung maliit na sideline namin na tindahan na isara dahil sa pagmamahal namin sa kanya. Pero yun nga ho, parang inalagaan nyo siya, iningatan, lahat ng paalala. Tapos, nauwi pa rin po siya sa ganito. Oh, binilang ko pa nga siya ng cellphone na bago, yung iPhone. Utang pa nga ho yun eh. Hindi pa nga bayad, magbabayad pa kami ng last payment namin. Tapos binilihan ko rin siya ng relo. Kasi sa parang pagmamahal. Tapos yung the night po na mangyari sa kanya yun, nandito ako, ako po ako. Sabi ko, Net, di ba sira na yung yung pang basketball? Mahilig sa basketball po. Sabi ko, patingin nga kung sira na. Sabi ko, kasi ayaw ko nga yung mapag-iwanan sa yung mga kabataan na Kita ko yung sira na. O sige kako. Itong Friday na po ito kako, bibilang kita ng shoes mo na worth 6,000. Sabi ko sa kanya. Ay, naku, ang bilis niya thank you pa ha. Kiss na kayo, wala pa nga, nagkikiss. Kinis din niya yung mama niya. Thank you siya sa amin kahit Paano wala nyo pa. ho nalaman na may masama hong nangyari? Noong yung sabi ko nga kanina, nung alas 6, nag-alala na kami na kung ano yung mga kutob namin. Wala pang information kung saan siya, anong nangyari sa kanya. Pero around 9:06 in the evening, mayroon po yung mga text brigades, yung parang send to all o send to many, ganon. Ngayon kagagawa lang daw yung account na yon, mga ilang minuto lang. Tapos siguro doon sa cellphone niya nakita ng mga suspect, yung mga friends niya doon, yun ay pinagtitext brigades niya. Na kung kilala nyo si Kenneth Alcedo, sabi nila, ay pakisabi nila sa magulang niya na naisugod siya sa ospital, sa Gentry Medical Hospital. Yun po yung text brigades. Ora mismo po, pagka yun, tawag ako dito sa tawag ako sa anak ko. Punta na kami doon. Pumunta ng mga kaibigan. Yung mga text brigades, yung mga kaibigan niya na Yung sa amin, nakatanggap, pumunta na rito sa amin. nagpaalam. Tapos, pumunta na ho kayo ng ospital. ora mismo. Anong nakita nyo po sa ospital? Wala po kami nakita doon na anak namin eh. Saan nyo na po inabutan si Inabutan na Kenneth? namin sa Tracy na po eh. Sa So, wala na Punerarya. sa ospital. Tapos ang masakit po, pagpunta namin sa punerarya, parang ganun lang na, parang Alam mo, parang hindi naman lang naalagaan yung bata. parang iba yung Hubad pa. makita mo yung anak ko nakahubad. Tapos, Makikita namin yung mga ngipin niya. ipin niya na yung ngipin niya na pinarot kinaayos kanal ko namin na 3, natanggal lahat. Nawala po yung mga ngipin niya. Dito Yung pinaayos namin, ma'am. Kasi bawal nga sa school niya yung pangit ang ipin or sabi dito may sira. Pinarot kanal namin yun bago siya mag-aaral. Nangutang lang kami pang root canal niya. Diyan sa card na yan, yung mga makautang ka ng 20,000, mga ganyan. Ang gastos po namin, ma'am, bali 3 po yung gumastos po kami ng 51,000 para lang sa root canal. Para lang makapag-aral diyan po siya sa school niya. Tapos yung ngipin ho, wala na. Dito parte kung sa root canal na nabungi na. Dahil baka sinuntok. Baka sinuntok siya. Hindi po namin alam, ma'am. Kasi hindi Kasi namin, maano daw dito eh. Yung sabi ng punerarya, may parang talaga. tapos yung dito, dito, Yung mga kuko. Yung kuko niya, inipit ng plies. inipit ng plies. Tapos yung Ba't ano hong itsura nung mga kuko niya? Umangat Hindi ko alam kasi hindi pinapalapit sa amin. Hindi ko nga mahawakan yan ng personal kasi nung bawal kasi autopsy daw eh. Tapos yung masila na parte ng anak ko, nilagyan daw ng sili. Yun nga po. Sa lahat ng namin, isa pa yung talagang hindi ko makayanan yung sili nilagay sa ng ari ng anak ko sa kapwit. Doon po ako talagang hindi na kami nakatulog pag-iisip bakit nagawa ng ibang tao yung Anong klase naman ginawa nila? Buti pa, yung anak mo, makita mo ganun. Parang talo pa ikaw na pinatay. Yung anak mo na makita na nakaganon yung hubot-hubad. Na makita mo na lang ng ganun. Tapos lahat may yung katawan. Hindi mo naman kinukumutan mo yan dito sa bahay. Halos hindi mo padapuan ng lamok. Tapos ganun. Buti pa pinatay na ako, ma'am. Bilang nanay. Sakit. Pang ilang anak niyo ho si Kenneth? Pangalawa. Bunso ko yun. Bunso, so dalawa lang po ang Dalawa anak lang niyo. yun po masakit eh.
Yung Nag-iisang babae. lalaki na lang po. Nandun na po sa kanya, nakapokus kami sa kanya. Kasi may asawa na po yung panganay, yung babae. Minsan, iniisip nyo siguro lahat ginawa naman. Ay, opo. Di ba sabi nila, kailan mahalin ng todo yung anak. Sobrang pong pagmamahal Alagaan. namin. Kahit na makulit po yung anak namin, sobrang pagmamahal po namin dyan. Kasi malambing siya eh. Tapos Binibigay ginanito lang. Opo, yun nga ho eh. Sige po, iyak nyo lang po, basta kaya nyo ho. Maganda rin ho maiiyak nyo, pero kailangan din po matatag kayo. Kaya nalaman ako, ma'am. Sana kaya sila, hinano namin na, saka mabidya yung anak namin para hindi na maano ng mag-iba. Kahit hanggang noon na lang sa anak ko, wala nang susunod. Hostesya. Hostesya ng anak ko. Kaya lang yun na lang ho lagi sinasabi ng mga biktima ho nitong ganito. Parang ang dami ko na hong na-interview, sasabihin, magsasalita kami para sana wala nang susunod. Lagi hong may sumusunod. Nakakainis na ho. Pero basta, kayo po, iyak nyo lang po, pero yung kaya nyo, kayanin. May gusto ho ba kayong sabihin dun sa mga gumawa ho nito? Ay, madalas kong panawagan sa kanila na siguro mas mainam na sumuko na lang po sila para hindi sila hinahanap. At para siguro makakagaan din sa damdamin namin yung pagsuko nila. Para maibigay din nila yung side nila kung ano ba talaga. Sino ba yung mga iba pa na maaaring sangkot. Na bukod sila, baka may iba pa. Para lahat maragot po kung sino man yung mga. Napaka-brutal naman ho nitong ginawa nila. Ngayon lang po ako nakakita ng hising na ganyan. Pati yung ari sinilian, yung puwit ng anak ko, sinilian po. Tapos tinirtod yung kamay. Ang nagsabi po sa amin, ma'am, hindi kami. Mismo yung may-ari ng punerarya. Kaya namin nalaman. Sinabi ho na Oo. baka ganun ang nangyari kasi Siya po yung nagsabi na kuko, ganun. iba Yung na. kuko, Sabi na niya ganyan. baka, sabi ng Yung may-ari mukha, na, sinuntok. baka naman may galit dun sa anak mo. Tapos kasi parang inano doon ng plies. Hindi ko alam kung plies, wala pa namang ano kasi natutuklap dito eh. Ganun. Sabi ko, bakit ganun? Yung anak ko mabait naman eh. Bakit ganun? Alam mo ma'am, tanggap ko pa na kahit nabugbog yung anak ko, nung sabi nilang hindi kaya ng anak ko, isunod ko sa ospital, paggamot ko, mabubuhay pa. Kaya paggawan, hindi. At least mabubuhay pa yung anak ko, ngayon patay na. Wala na akong magagawa. Matanggap ko pa sa sana yun eh. Sana buhay para pinagamot na lang. Magamot na lang sana. Kaso eh. Parang kumbaga, sa narattle sila, parang lumalabas sa ano, kung sa pag-aaralan yung oras na namatay yung anak ko, hindi nila agad talaga dinala sa ospital. Nakatambay pa siya ng around siguro mga 2 oras, gano'n. Akong dinala lang daw po sana parang ganun po ang dating. mabubuhay. Kasi i-revive ng hospital yan eh. Nung dinala lang nila, nung nakita na gumanon yung anak ko, nung sinabi masakit ang dibdib, mabubuhay po. Kaso parang ano eh, sabi ng hospital ay, yung doktor, sabi niya, ay matagal na po itong patay, around 3 hours after. Talaga po. Sinabi sa amin nung Sabi po pala. Nung dinala siya sa ospital, sabi ho ng doktor, patay na ng 3 hours ago pa. 3 hours ago, opo. Yun ang sabi ng sinabi doktor sa amin. po. Sinaktan na nila, hindi pa nila agad sinugod sa Opo. ospital. Ganun po nangyari. Nanigas na lang eh. Nag-rigor mortis na po. Nanigas na. Nanigas na po, nakaano na wala. Nanigas na daw eh. So, ibig mo, hindi nila ginawa ng paraan. Di ba? Ang sabi ho nila kasi pag sa hazing daw, sabi po ng explanation po ng psychologist dun sa mga nagawa naming storya nun, pag marami daw ho kasi yung involved sa hazing, para silang nawawala ng konsensya. Kasi nga, parang na-share yung burden, yung responsibility. So, dapat may isa kasi sa kanila daw na hindi kasali sa hazing. Na siya magsasabi na, tama na. Yun nga po yung parang Alam ko nung nagkaroon ng batas, may ganun na protocol. Parang kung 10 yung sasali sa hazing, may isa pa
na siya lang aawat. Wala siyang gagawin kundi aawat. Kasi sa explanation po ng mga psychologist, pag group daw kasi yung involved sa hazing, lahat yun walang maaantig ang konsensya. Kasi lahat sila nakikitulong sa pananakit, nawawalan sila ng konsensya. So, dapat may isa na walang gagawin kundi aawat lang. Dapat may doktor talaga na magbabantay sa kanila. O bakit kapatiran na yan? Bakit yung kapatiran na yan? Bakit mananakit pa sila? Ayun na nga, ang hirap intindihin. Sabi kapatiran. Sa mga hindi nga ho biktima, mahirap intindihin. Sa inyo pa ho kaya. Hindi ko talaga maintindihan. Hindi ko maintindihan. Kasi, gano'n na gano'n. Alam mo, ang dami pangarap pa yung anak namin. May isa daw po na nag-surrender. Nabasa ko ho sa dyaryo kanina. Yun ho yata yung kasama sa nagdala sa ospital. Opo. Ano na po, nakakulong na. Kagabi po Nakausap nyo na ho ba? ayaw kong kausapin. Kasi, Mahirap. Oo. Pero nakaharap po dyan, din siya, nandito ako. Kasi ako yung nag-file ng case. Talaga ho? Nakaharap nyo po yung Kagabi lang po, sumurrender? sa harap ng piskal. Buti ho, nakaya nyo. Ay, nakaya ko po kasi siyempre, nandiyan yung mga pulis, si Chief General Trias, saka Chief of Police ng Dasmariñas City. Hindi nyo na ho natanong yung bata kung bakit nangyari ito. Yung mga kamag-anak po niya na umiiyak doon sa may korte. Anong sabi daw? Tapos nakita nila na ako yung father. Iyak-iyak sila. Anong sabi ho sa inyo? Sabi niya, ay mabait naman yung ano namin, yung pamangkin ko. Oo nga po, siguro sa inyo yung mabait po yun, sabi ko. Yan, katulad yan, umiiyak kayo. At least yung anak nyo, yung pamangkin nyo po ako, nakikita at nayayakap nyo ba? Pero kami, hindi na namin mayayakap, baka hindi namin makita pagkatapos naglibing yung anak namin. Kaya mas maswerte pa rin kayo. Kaya dapat hindi nyo iniyakan kako yung yung mga ganyan na Hindi ho raw nagkwento yung bata, yung sumurrender, kung ano nangyari. Parang nagkwento, tapos nung dumating yung kapatiran din nilang abogado, parang naiba yung istorya na parang lahat parang binawi. Nagbago na ho ng kwento. Yung kwentong surrender, tapos binawi. Tapos sabi nila nakatakas, hindi naman totoo yun. Ano hong kwento ng kamag-anak? Ang totoong nangyari pala, inaresto, hindi surrender. Inaresto yan, dyan sa may Opo. Kasi ako mismo yung yung nasa actual na ng mga din. So, hindi totoong sumurrender? Yeah, siguro, baka sabihin natin, pagkatapos sumaaresto, parang turnover sa Office of the Mayor. Ano hong balak nyo ngayon, sir? Balak ko po, yung hostisya po talaga, na talagang yung sinasabi nilang na, pagka ganyan, pagka may napakan kang may kamag-anak na mayayaman, magbibigay siya ng milyon-milyon, baka mawala din daw yun, baka tanggapin mo, gano'n. Hindi ko kailangan, mas gusto ko yung buhay ng anak ko, kaya yung hostisya talaga, hindi ko kailangan ng pera. Kahit pa milyon-milyon, 10 million ibigay lang sa akin, ano mo naman 10 million kung patay na yung pinaglalaanan mo ng buhay mo na yung pangarap ng anak mo, wala na. Ano yung pampira, wala na. Wala na. Walang perang involved dito para lang yung hostisya. Ano bang pangarap ni Kenneth, ma'am? Nakwento niya ho. Kasi pumapasok siya sa maritime school. So gusto niya ho maging seaman? Ganun po ba? Maging kapitan. Siya po yung may gusto nun. Maging kapitan balang araw. Gusto niya maging kapitan ng barko. Kasi sabi niya, di ba sabi niya sa atin, magpiloto. Wala na. Sabi ko mahal yun. Sabi niya, binago niya. Sabi niya, barko na lang kasi kung parang piloto din yun. Magdadrive siya, di ba, pag seaman siya. Nandun na rin yun eh. Kaya sabi niya, mag-seaman talaga siya. Masipag ho ba mag-aral si Kenneth? Tamang-tama lang. Sakto lang. Sakto lang. Sabi nga namin sa kanya, ma'am, pagdating sa pag-aaral mo, hindi ka namin pinipressure. Ang importante, pumasa ka. Na tama lang yung grades. Huwag lang yung bagsak. Anong klase hong anak si Kenneth? Maliko. Minsan, natural lang naman yun eh. Malikot. Malambing. Yun nga, pag nag-appreciate, halikan ka. Palahalik, tsaka palayakap po siya. Palayakap. Yan.
Pero never po na mamalo yung anak ko. Never sa, siya. ano lang, mapagbiro. Mapagbiro yun. Ano ho ba? Napapalo niyo ho ba siya dati? Anong bata siya? Yung, alam mo yung palong ano lang siyempre yung... Sabi kasi ni ma'am kanina, kinukumutan niya, hindi pinapadapuan ng lamok. Kasi bawal siya mapano. Bawal siya, Kasi nga ano siya, anemic. yung mabilis siya magpantal dito. anemic. Anemic Kaya si bawal siya Kenneth. So, ganun. hindi niyo ho siya pinapalo. Tapos, ganito lang ginawa. Nakakasakit po ang damdamin, ma'am. Yung time ngayon, yung sinasabi kanina ng misis ko, yung gabi na yon napansin nga ko niya parang namumutla. Kaya ang sabi ko naman kay misis, "Oy ma, bukas," sabi ko sa kanya, "dali mo sa GMF yan. Pa-check up mo yung anak mo, bakit ganyan? Baka mamaya sobrang baba ng dugo niyan." Kasi anemic na ho siya Alam namin talaga. na mababa ano niya, parang anemic siya. Yung ano ho ba niya, yung katawan niya, may paddle marks po. Parang pinalo. Ay, grabe. Kung po, alam mo ma'am. lang. Grabe. Talong po, kulay talong. Kulay talong. Talong po, ang ano niya Talong ba dito. yun? Itim nata eh. Mula Kasi dito. pagka ganun, yung kidney ho ang Oh, sinabi nahihirapan sa eh, oo. ng punerarya. Tapos, Tinamaan na po ng kidney yan. Tinama. Kidney niya. Ano ho, Kidney, meron din sa ulo? Kasi parang umakyat daw ata. Kasi namumula yung likod eh. yung dugo. Oo, umakyat daw dito sa ulo tapos bumaba dito yung Kaya maraming ano rito, parang mga itim-itim dito sa ano. maraming itim. Pinadel din siya. Kasi ganun ho yung usual Paddle na, po talaga yung ano niya. yung ilang kaso na ho ng hazing na nakukover ko, laging kulay talong ho yung mga, lalo na ho dito sa paa. Kasi hindi... Dito marami dito yan. Bukod, itong pinaka-grabe talaga sa ano. Ako talaga yun. Lalo na anemic ho pala Opo. siya. Kasi Bawal siya yun ang mapaano. lagi Kahit isang namin- ganun lang. Hindi. Ano na yon, talong na yon. Saka payatin siya, hindi siya yung laman na malaman. Kaya lagi kaming hindi namin ano sa paalala na nagkatotoo. Yung ikakamatay mo talaga yung mag-ano kasali ka sa hazing. Kaya siguro hindi siya makasabi sa amin yung takutin na siya o ano. Hindi ko rin alam na tinakot eh. Baka binuli ho. Yun na kaya nga siya. yun, siguro. Binuli siya siguro, yung mga ano dyan. Kaya ho napasali kahit ayaw niya sana. Ayaw niya talaga, kayo nang promise niya sa akin, never daw siyang sasama. Dito po sa lugar namin, maraming fraternity dito. Never ho siya sumama. Nakikipagkaibigan lang siya sa mga barkada niya, pero hindi siya nag-frat. Kaya naniwala ko na talaga mayroong pananakot. Baka may gusto pa ho kayong sabihin na hindi ko na tanong sa inyo. Sana matulungan ako ng gobyerno na ma-produce ako ng magaling na abogado para makamit namin yung hustisya. Kay Kenneth, may gusto ho ba kayong sabihin? Anak, sabi ko nga kanina, lagi kong sinasabi sa kanya na sana maging maligaya ka sa piling ng Panginoon. At huwag ka mag-alala, sabi ko sa kanya, dahil ito na, malapit na matupad yung iririgalo ko sa iyo, kapalit ang ginawa nila sa iyo na hanggang sa dulo ipaglalaban ko. Kayo po, ma'am. May gusto po kayong sabihin kay Kenneth? Sana kahit man na matulungan niya kami mapanagot talaga yung gumawa sa kanya para hindi na masundan ng ibang mga maranasan ng ibang mga kabataan. Sana hanggang doon lang sa kanya, ma'am. Kahit masakit, nandun na yan eh. At least maging aware yung mga magulang. Kasi kami, hindi naman kami nagkulang. Pero, nangyari pa rin eh. Huwag niyo na ho sisihin yung sarili niyo ho. Kasi usually ganyan ho eh. Nagsisisihan yung mga magulang. Bakit nangyari? Pero ginawa niyo naman ho lahat. Halos lahat ginawa ko. Halos hindi ko na nga siya pa. Ano po, ng uniform, ako pa yung nagpapakintab dyan bago siya pumasok. Maganda ng pagkain. Pinapakintab ko pa yun para sabi ko, anak, baka magbalik para hindi ka maano na marumitingnan. Pinapakintab ko pa yung mga suot niya. Uniform niya. Anong frat daw ho ba yung sinalihan niya? Sabi po nila, hindi man galing sa akin, yung sabi nila, yung mga polis, Tau Gama. May gusto ho ba kayo sabihin sa kanila? Yung mga namumuno po ng Tau Gama? Siyempre po, kung kayo talaga ay sabi nyo, fraternity yan, ayusin nyo yung hanay nyo. At ang balita ko, lagi na lang kayo, Tau Gama.
Karamihan yung mga sa mga hising-hising namamatay tao gama. Bakit hanggang ngayon di nyo pa naayos yung mga anay nyo na pagdating sa hising may namamatay? Dapat, yan, katulad yan, kung talagang makatao din kayo, di sana, isurrender nyo o tumulong din kayo sa pag-surrender, paghanap sa mga taong involved dito para isurrender sa pulis. Kung talagang ang layunin nyo ay para maganda bilang kapatiran. Bait nyo naman po. Sasabi nyo pa yung ganyan. Kayo, ma'am, may gusto kayong sabihin sa Tau Gamma Phi? Si Sir, mabait. Ang masasabi ko lang sa kanila, dapat kung may kusa talaga sila, alam naman na mali na yung ginagawa nila. Dapat hindi nila kakampihan yung dapat sa susunod. Pag nagaganyan sila, ay ito wala nang susunod. Dapat tanggalin na yan. Kasi marami pang mga bata, dami mga kinabukasan pa ng mga bata na nasasayang dahil sa kanila. Kasi dahil sa samahan na yan, dahil wala namang inudulot na maganda. Kasi kung may maganda, dapat walang namamatay. Mabait pa rin ho talaga kayo. Pag ako yan, minura ko na ho sila. Payakap na lang po ako. Payakap. Dasal lang po. Pag hindi nyo na kaya, sabihin nyo lang po. Kayo nang bahala. Ganun ho. Ganun po ha. Pag hindi nyo na kaya, sabihin nyo, kayo na po bahala sa akin. Ganun. Sir, thank you